ang byuda at ang dalawang kusing. Isang araw, si Jesus ay pumasok sa templo. Tahimik siyang naupo sa tabi ng kahon ng mga handog at pinagmamasdan ang mga taong lumalapit upang magbigay. Isa-isa, dumarating ang mga mayayaman. Nakasuot sila ng mag-agarang kasuotan, dala ang kanilang mga supot ng pilak at ginto. Malalaki ang halaga ng kanilang inihuhulog, ngunit ginagawa nila ito ng may yabang, na parabang nais nilang makita at marinig ng lahat ang kanilang pagbibigay. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan, ang kanilang sakripisyo ay halos wala. Nagbigay sila, oo, pero mula lamang sa kanilang sobra, at walang halong kabigatan o sakripisyo sa puso. Pagkaraan, isang matandang byuda ang lumapit. Payak ang kanyang pananamit, at halata sa kanyang itsura ang gutom at kahirapan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang dalawang kusing, ang huling salapi na mayroon siya upang mabuhay. Walang nakatingin sa kanya, sapagkat para sa karamihan, siya'y walang halaga. Ngunit nakita siya ni Jesus. Sa kabila ng kanyang kakulangan, ibinigay niya ang lahat. Marahan niyang inihulog ang dalawang kusing, at ang tunog ng barya na iyon ay umalangaw sa puso ng Diyos ng higit pa sa ginto ng mayayaman. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Tunay kong sinasabi sa inyo, ang dukhang byudang ito ang nagbigay ng higit sa lahat. Sapagkat ang iba ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, sa mata ng tao, ang malaki ang siyang mahalaga. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na halaga ay nasusukat sa sakripisyo at pagmamahal. Madalas, ang mga mayayaman at maraming pera ang siyang nagiging pinakamadamo. Ngunit ang mga dukha, ang walang-wala, sila pa ang handang magbigay ng lahat, sapagkat ang kanilang puso ay puno ng pananampalataya.